Okay guys, fresh na fresh, kakakabit lang ng ating bagong Pia horn tsaka yung Senlo na mini driving light. Yung specific Senlo na model is yung X1 Matrix driving light. Ayan. So ito yung mga kinabit sa atin, Pia horn and Senlo X1 Matrix. This is 60 watts. Okay. So, meron pang mga mas malalakas na Senlo na MDL, pero ito kasing X1, maganda yung fittings niya dito sa area na pinagmountan ng MDL. Ayan o. Yan siya. So, saktong-sakto itong X1. Yan. So, hindi siya nakakabit dito sa tipos. Kaya, wala tayong magiging problema pagdating doon sa mga regulations pagdating sa auxiliary light. No? Nakakabit siya dito. So, steady siya. Hindi siya gumagalaw. Yun lang naman kasi yung bawal eh. Na hindi dapat siya same height or mas mataas pa doon sa headlight. And dapat hindi siya nakamount sa anything na moving part nung scooter. Okay? So, check natin. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung performance nitong MDL natin tsaka yung busina, pero mas magandang matest natin to talaga sa gabi. Okay, so start natin. So ang ating Odo after what? Less than 1 week. 154 kilometers. Start natin. Yung switch ng MDL dito nilagay. So, binutasan lang tong pinaka fairings natin dito. And then ito yung ating switch for the MDL. So, pag pinush natin dito, so ito yung tama niya. That's the low. And then sa high, dilaw naman. So, sa mga ganitong setup talaga, medyo mataas talaga yung high natin kasi kapag naman binaba mo pa para hindi nakakabulag yung high mo, masyado namang nagiging malapit yung low light mo sa MDL. Tsaka bihira lang naman na magamit ito, so okay pa rin sa akin yan. Itong passing light natin, ganito siya. Yan. So kapag nag-passing light, sabay pa rin yung high and low, and then kapag hinay natin, high beam, sabay din yung high and low. Okay. Tapos tingnan natin, on natin uli yung MDL. Ganito yung itsura niya. Ayan. So maganda yung clearance, malayo pa actually. Ayan, kahit full turn merong panggap dito. Okay, so hindi siya tatama. Ayan. Diyan siya nakakabit. So kahit dito. Tsaka pinakita rin sa akin to ni DJ Brian Works. Siya yung nagpakabit. Siya pala yung nag-install nito. Marami siya nakabitan na access kaya sa kanya ako nagpakabit. Yan. So lagay ko na lang yung Facebook page niya dito sa video natin. Okay? And then may isa pa tayo dito, which is ayan, meron tayong switch para doon sa dual horn setup din na nilagay natin dito kay Suzuki Access. So nandiyan pa rin yung stock. And then pag pinindot natin to, yan, ito na. Yan. So yun yung ating Pia horn. Yan. So maganda naka dual horn ka para pag kailangan mo ng pa-register to, di ba? Bawal kasi itong mga ganito eh. Ewan ko ba kung bakit. Diba? Pero pag sa kotse halos wala kang makikitang issue eh pagdating sa, di ba, mga accessories installation. Sa motor lang talaga sobrang dami. Pero yun, at least we have that option here para walang problema, no? So yun yung ating unang accessory siguro na
pinakabit dito. Actually, ito naglagay na rin ako dito ng quad lock na phone holder mount. Noong una pa iniisip ko kung ang ilalagay ko is yung yung Moto Wolf na version 9 na phone holder, pero ang ayoko kasi dun pag walang telepono, ang ingay eh. 'Di ba, may mga kalakalansing na naririnig. And ito kasi very minimalist yung niya eh. 'Di ba, yung pinaka-panel niya, yung cockpit. So mas maganda na ganito lang. 'Di ba? So ito, kahit wala kang naka-mount na phone diyan, tahimik pa rin, wala kang maririnig ng mga kalakalansing. 'Di ba? Tsaka magkano lang 'yun? 200 plus lang yata ito. Tapos bumili lang ako ng cellphone holder na meron na talagang, or cellphone case na meron na talaga siyang mount para sa quad lock. Hindi yung dinidikit lang na adhesive, kasi yun may chances pwede kang matanggal, pwedeng matanggal yung adhesive na mount. So pag dumating na yun, yan, meron na tayong setup dito para dun sa navigation natin. Yan. While also still keeping yung, diba, classic analog na yung analog looks na meron for classic scooters kagaya ni Suzuki Access. So yun lang mga kapatid, quick showcase lang ng ating Suzuki Access na less than 1 week old. So bye-bye lang kayo sa mga next na vlogs natin. Ano pa yung mga ipapakabit natin dito kay Suzuki Access 125. Kasi nung last time na sinubukan ko to sa Marilaki ride ko, just to check yung performance ng ilaw, talagang medyo tagilid. Ako mahilig pa naman ako mag night ride, kaya it's a must sa akin na merong MDL pagdating dun sa mga scooters. Wala pa ako talaga kasi nakikitang scooter na talagang, alam mo yung kahit yung stock headlight lang kaya kang buhayin sa Marilaki night rides. So ngayon okay na tayo, excited na ako na masubukan yung performance nito. I'm sure okay to kasi itong X1 nasubukan ko na rin to sa ibang scooters ko in the past eh. So alam ko sapat na to pagdating sa visibility sa mga night rides. And of course meron ka pang busina to make your presence known kapag nagra-ride ka, para especially dun sa mga kotse na medyo baka hindi ka mapansin or what not. Yan. So for now okay na tayo. Tignan natin kung ano pa yung next na ipapakabit natin dito. So bye-bye lang kayo sa ating channel sa YouTube. And ito, I'll also post this sa ating TikTok account. Alright, so kita-kits. Babu.